Zero ang nakalagay sa presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Quezon City. Pero hindi dahil mura yan, kundi dahil kahapon pa ito walang laman sa dami raw ng mga nagpakargang truck at jeepney. Sinasabihan na lang po namin sila na wala po. Wala na pong supply, wala ng diesel. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Hindi ko po masabi sir kung kailan po sir. Kahapon din wala ng regular diesel sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue. Ang natira, premium diesel na 73 pesos per liter. Paubos na rin ang diesel ng gasolinahang ito sa Zamboanga City. As of now, wala kami deliver na diesel. Puro mga gasolina. Sabi, wala daw stock. So kung yung naibebenta namin, yung mga previous na ano pa namin, order. So halos paubos na, por eso pataas yung diesel natin. Sa mga gasolinahang may stock pa, marami nang nagkukumahog dahil simula bukas, aalagwa ang presyo ng petrolyo. 17 to 24 pesos per liter sa diesel, 7 to 13 pesos sa gasoline at 32 to 38 pesos and 50 centavos sa kerosene. Uutay-utay naman daw iyan ngayong linggo ng mga oil company. It's the replacement cost. It's not when nila kinuha, when nila binili, or when nila na-receive, kundi kung ano magkano na yung replacement. Imagine now, if we still stay with the price 2 weeks ago, wala silang pera pang bilhin ng bagong stock. Pero bago pa man ang anunsyong big-time price hike ngayong araw, halos karamihan sa 55 gasolinahan ang nauna ng nagtaas presyo. Pinagpapaliwanag sila ng Department of Energy kung bakit di sila dapat bawian ng Certificate of Compliance dahil sa di pagsunod sa fuel pricing para sa March 6 to 9. Pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case. Nagbabala rin ng Malacanang sa mga profiteer. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makansela ng permit sa kanilang mga transaksyon. Nagpaliwanag naman ang manager ng isang gasolinahan sa Fairview. Bali, nung araw pong yun, mataas po yung kuha ng amo namin po eh. Pero yung pagtaas po niyan, hindi po namin alam, yung inuutosan lang po kami nung amo namin. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DOE kung masusundan sa susunod na linggo ang wagas na taas presyo sa petrolyo. May supply pa naman daw ng langis hanggang sa katapusan ng Abril at madaragdagan pa. Fortunately, the companies now have secured enough for about 50 days, I think, no? Since last week, so that's 40 days more. So ngayon, nag-order na sila ng panibago para po sa end of April or after April. Sabi ng isang ekonomista, dapat madagdagan pa ang supply hanggat wala pang katiyakan kung kailan huhupa ang krisis sa Middle East. Country must have at least 90 days worth of oil reserves sana. There's a lot of uncertainty here. And yung uncertainty na yan has to do with how long mangyayari itong kaguluhang to. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.